Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay tayo muna ay mananalangin. Iyuko ang mga ulo at ipikit ang mga mata. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Mga bata, mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Mabuti naman kung gano'n. Ako'y natutuwa dahil lahat kayo ay nandito. Ngayon naman, may papakita ko sa inyong mga salita. Mga salitang ito ay mababanggit sa kwento na inyong mapapakinggan mamaya. Ang una ay umusbong. Ang umusbong, ito yung tinatawag na sumibol o tumubo. Ang pangalawa ay maputla o pagkakaroon ng hindi masiglang kulay. At ang pangatlo naman ay kakaiba o ito tinatawag na bukod tangi o naihiba sa lahat. Anyo, ang pisikal na katauhan ng isang bagay, tao, hayop at iba pa. Lasa, impresyong pandama sa pagkain o ibang sustansya. Katangian, tumutukoy sa pag-uugali kung paano ito kumilos na naayon sa kanyang pagkatao, nabubunyag or nalalaman. Diwata, ito ay sinaunang babaeng bathala, sinasamba sang-ayon sa pangangailangan ng mga tao. Kumulubot, ibig sabihin, anumang kuluntoy o lukot o lupi sa ibabaw ng balat. Luntian, salitang berde o kaya naman kulay na karaniwang nakikita sa damo o dahon. Ngayon naman may papakita ko sa inyo mga larawan. Sasabihin nyo lamang kung ano ang nasa larawan. Handa na ba kayo? Para sa unang larawan, ano kaya ito? Tama, ang palaya. Sa ikalarong larawan naman, ano kaya ito? Tama, kamatis. At sa ikatlong larawan naman, tama, ito ay talong. Sa ikatlong larawan, huling larawan naman, ano kaya ito? Okay, ito ay isang diwata. Ngayon naman ay may paparinig ako sa inyong kwento. Ang alamat ng kwentong ating mapapakinggan ay ang alamat ng ampalaya. Ang alamat ng ampalaya. Ang alamat ni Ampalaya, ito ay kwento ni Ogie de Rivera Jr. Noong araw sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang kagandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis, si kamatis na may malapulang kutis at maasim, si luya na may anghang, si labanos na sobrang kaputian, si talong na may lilang balat, at si mustasa na may berdeng dahon, at si singkamas naman na may taglay na lutong, at si sibuyas na manipis ang balat, at si patola na may gaspang na taglay at kaakit-akit. Subalit may isang gulay na umusbong na kakaiba ang anyo. Siya si Ampalaya na may maputlang kulay at ang kanyang lasang taglay ay di maipaliwanag. Araw-araw walang ginawa si Ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. At dahil dito ay nagbalak siya ng masama sa kapwa niya gulay. Sa tingin niyo, ano kaya ang gagawin ni Ampalaya? Nang sumapit ang gabi, kinuha ni Ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at kanya itong isinuot. Tuwang-tuwa si Ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin, ngayon ay pinagkakaguluhan. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag
Kaya naman nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Napagkasunduan nilang sundan ang gulay na may magandang kulay at kakaiba. At laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangian na kanilang taglay. Nanlaki ang kanilang mga mata at tumambad sa kanila si Ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si Ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni Ampalaya. Sa tingin ninyo, ano ang mangyayari kay Ampalaya? Dahil dito, nagalit ang diwata at lahat ng magagandang katangian na kinuha niya sa mga kapwa niya gulay ay ibinigay sa kanya. Laking tuwa ni Ampalaya dahil inisip niya na iyon lamang pala ang kabayaran sa kanyang ginawang kasalanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nag-iba ang kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot dahil ang kinis at gaspang na taglay ni upo at kamatis ay nag-away sa loob ng kanyang katawan, maging ang mga iba't ibang gulay ay naghatid ng di magandang panlasa sa kanya at pait ang idinulot nito. Mula noon, naging madilim na luntian ang kulay ni Ampalaya. Ngayon, kahit naging masustansya iyang gulay na si Ampalaya, ay marami pa rin ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero alam ninyo na nagsisisi na si Ampalaya sa kanyang ginawa. Kaya naman, kung makikita ninyo si Ampalaya sa inyong hapagkainan, ay maaari nyo siyang tikman. Ngayon naman, may mga katanungan ako sa inyo. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama, si Ampalaya. Ano naman ang ginawa ni Ampalaya sa kapwa niya gulay? Tama, kinuha niya ang mga katangian at taglay ng kapwa niya gulay. Bakit niya kinuha ang mga ito? Dahil siya ay naiinggit. Bakit siya naiinggit? Dahil kakaiba ang kanyang anyo. Matapos mapakinggan ang kwento, kayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Para sa unang grupo, ang gagawin nyo lamang ay gamit ang flower diagram ay ilalagay nyo lamang ang emosyon na naramdaman ni Ampalaya matapos magiba ang kanyang anyo. At para sa ikalawang grupo naman ay isusulat nyo lamang ang mga gulay na nabanggit sa kwento at ang mga katangian nito. Tapos na ba mga bata? At para naman sa inyong individual na gawain, may narito ang katanungan. Kung ikaw si Ampalaya, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Ampalaya sa iyong mga kapwa gulay? At para naman sa huling gawain, ang gagawin nyo lamang ay kulayan mo ako. Ibibigay ako sa inyo mga papel at inyo itong kukulayan. Tapos na ba mga bata? Kung ganon, maaari na tayo magsitayo at tayo magpapaalam na. Paalam mga bata.